Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Ama, sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Salamat sa unang araw ng bagong buwan. Ikaw, Diyos, ang siyang naghari sa aming mga puso upang Ikaw, Diyos, ay lagi naming papurihan. Panginoong Diyos, salamat sa muli mong pagising sa amin. Salamat sa pagbibigay mo ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, patuloy naming itinataas na ito po ang araw na muli kami ay babalik sa aming mga trabaho. Kami po'y ingatan mo sa aming pagpasok, sa aming pagbabiyahe. Ikaw, Diyos, ang siyang manguna upang kami ligtas sa anumang kapahamakan. Dalangin namin, O Diyos, na Ikaw ang siyang magbibigay sa amin ng proteksyon sa lahat ng mga pagsubok, tukso, at iba pa, Panginoon, upang Ikaw, Diyos, ay aming papulihan sa araw-araw ng aming mga buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano ang naisip mo kapag naririnig mo ang salitang Christian o Christianity? Purpose of following Jesus. Upang matutunan ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano o tagasunod ni Jesus, kung sino siya, kung paano magiging tagasunod niya, at kung paano magpapatuloy sa pagsunod sa Kanya. Para mangyari yan, kailangan pag-aralan ang sinasabi ng Biblia, ang salita ng Diyos. Sino si Jesus, mga kaibigan? Sino si Jesus at ano ang ginawa niya? Ayon sa Gospel or Good News na matatagpuan sa Marcos 1, talatang 1, ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Mga kaibigan, meron lang akong 2 punto dito sa Marcos 1, talatang 1. Una, yung tinatawag na magandang balita. At yung pangalawa, yung anak ng Diyos. Pag sinabi magandang balita, dapat ito'y marinig, no? Dapat ito'y marinig sa mga tao tungkol sa kay Kristo, di ba? Dapat ito'y marinig tungkol kay Kristo. Yung pangalawa, yung anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay may kapangyarihan o may authority bilang isang hari. May authority over all things, tulad din ng Diyos Ama. As a teachers, o bilang guro, si Jesus, nagtuturo siya ng may otoridad. No? Nagtuturo siya ng may otoridad. Hindi gaya ng mga scribes or scriba at Pharisees, mga Jewish religious leaders. Ayon sa Marcos 1, talatang 21 hanggang 28, nagpunta si Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamahinga ay pumasok si Jesus sa sinaguga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinaguga ang isang lalaking sinapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw.
Ano ang pakay mo sa amin, Hesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Hesus sa masamang espiritu kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Hesus. Sinasabi ko sa inyo, o I say to you, siya mismo, kaibigan, siya mismo ang authority. Di tulad ng ibang guro o teachers na mayroong ibang rabbi na babanggitin ng source of authority nila. Ang authority ni Jesus ay sa Diyos mismo galing, no? Sa Diyos mismo galing. Ngayon, ano ang reaksyon ng mga tao sa pagtuturo niya? Namangha, di ba? Namangha siya. Sapat kaya yon? Ayon sa talatang 22, namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan. Hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Di ba? Ang reaksyon ng mga tao sa pagtuturo ni Jesus ay namangha sila. Ang lahat ay namangha. O tingnan mo, ang lahat sila ay namangha. Sila'y nagtanungan sa isa't isa. Paano nangyari yun? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan yang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Pangalawa, over evil spirits. Laban sa mga masasamang espiritu. May nakita ka bang isang otoridad ni Jesus maliban sa pagtuturo? Nagsagawa din siya ng mga himala, di ba? Nagsagawa siya ng mga himala. Tulad ng pagpapalaya sa mga masasamang espiritu. Ngayon, ano ang kaugnayan ng mga himala ni Jesus sa itinuturo niyang mensahe? Ano ang mas mahalaga sa dalawa at bakit? Paano kinikilala ng masamang espiritu si Jesus? Ayon sa verse 24, banal mula sa Diyos, di ba? Ganun ang pagkakilala ng masamang espiritu sa Diyos. Isang banal mula sa Diyos. At paano naman dapat kilala ng masamang espiritu na si Jesus ay banal na mula sa Diyos? Napakalinaw yan, mga kaibigan. Ang pangatlo, mga kaibigan, ay to forgive sins. Sa kasalanan. Bakit inuna ni Jesus na patawarin ang kasalanan ng paralitiko bago siya pagalingin? Ano ang ipinapakita nito ng mas mahalaga? Ayon sa Marcos 2, 1 hanggang 12, sabi doon, makalipas ng ilang araw, muling pumasok si Jesus sa Capernaum. Kumalat ang balita na siya ay nasa isang bahay. Kaagad na natipon ang maraming tao. Ano pat wala nang matayuan kahit nasa may pintuan. Ipinangaral niya ang salita sa kanila. At pumunta sa kanya ang 4 na tao na pasan-pasan ang isang paralitiko. Hindi sila makalapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakpak nila at binutasan ang bubong sa tapat niya at kanilang inihugos ang higaan na kinararatayan ng paralitiko. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Ang ilang mga guro ng kautusan na nakaupo roon ay nagtanong-talo sa kanilang sarili. Bakit namumusong ng ganito ang taong ito?
Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Hindi ba ang Diyos lamang? Nang matalos ni Jesus sa kanyang espiritu ang kanilang pagtatalo-talo, sinabi niya sa kanila, bakit ninyo pinagtatalunan ang mga bagay na ito? Alin ba ang higit na madaling sabihin sa paralitiko? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan at tumindig ka? Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Upang inyong malaman na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sasabihin ko sa inyo, ito sa kanya. Sinabi ko sa iyo, tumindig ka. Buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa iyong bahay. Kaagad na tumindig ang paralitiko at binuhat ang kanyang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Kaya nga, ang lahat ay namangha at niluwalhati ang Diyos na nagsasabi, kailanman ay hindi tayo nakakita ng ganito. Ngayon, ano ang kasalanan at bakit ito malaking problema? Mga kaibigan, ano ang kasalanan at bakit ito malaking problema? Ayon sa Roma, ayon sa nasusulat, walang matuwid. Tanda natin yan, mga kaibigan. Walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Tanda natin yan. Kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit, ano yon? Ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Nang sabihin ni Jesus na, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo, upang inyong malaman na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sasabihin ko ito sa kanya. Ang pang-apat, overall disease. Sa anumang sakit. Bukod dito, meron pang 43 kwento tungkol sa paggawa niyang Jesus ng himala. Para saan ang mga himalang ginagawa niya? Para patunayang totoo ang kanyang mensahe at siya nga ang ipinadalang tagapagligtas. Paano siya nagpapagaling, mga kaibigan? Sa pamagitan ng kanyang salita. Mabisa, makapangyarihan at may otoridad ang kanyang salita. Ito at iba pang mga himala ang ipinapakita ni Jesus na patunay sa kanyang otoridad na magpatawad ng kasalanan. Ano ulit ang reaksyon ng mga tao? Over nature, sa kalikasan. Tingnan natin ang Marcos 4, talatang 35 hanggang 31. Ano ang pambihirang ginawa ni Jesus dito? Ano ang pinatutunayan nito tungkol sa kaniyang sarili? Iba pang tala ng pagkontrol ni Jesus sa kalikasan, mga kaibigan. Yung paglakad sa tubig, di ba? Ang makikita natin sa Mateo 14. Pagpapakain ng 5,000. Marcos 6. Kinawang alak ang tubig. Juan 2. Kung ganito ang kapangyarihan ni Jesus, mga kaibigan, at ang kanyang salita, anong pagkilala at pagsunod ang dapat mong maging tugon nito? Ang pang-anim, over death o ang kamatayan. Ayon sa Marcos 5, ano ang pambihirang kapangyarihang pinakita ni Jesus dito? Ginawa niya rin ito kay Lazarus. Di ba? Makikita natin sa Juan 11.
Ano ang pinatutunayan nito tungkol sa kanyang sarili? Ano ang pag-asa ang binigay nito sa atin, mga kaibigan? Gayong alam nating darating ang araw na tayo rin ay mamamatay. Over all people, sa mga tao. Ayon sa Marcos 1, talatang 16 hanggang 20, ano ang ipinapakita dito tungkol sa otoridad ni Jesus sa buhay ng sinumang tao? Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napakinggan ngayong magandang umaga ng Lunes. Salamat sa salitang ito upang maging gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. May sa buhay ito, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Kapangyarihan na magpapagaling sa anumang mga karamdaman. Kaya sa'yo kami, O Diyos, nananampalataya. Dahil ikaw lang, O Diyos, ang siyang isang Panginoon na nagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. At muli, ikaw ay nabuhay sa pangatlong araw. Kaya kami, O Diyos, nagpapasalamat sa inyo dahil sa dugo mo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, O Diyos, at pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ngayong umaga. Ingatan mo po ang lahat ng nakikinig at ilayo niyo po sila sa kapahamakan, maging ang kanilang sambahayan, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.